Since early morning, heavy rain and fierce winds lashed the Bicol and eastern Visayas regions. In Camarines Norte, lightweight houses collapsed one after another. Floods inundated main roads, while power outages into emergency shelters. Christopher Sanchez, a resident of Isabela, said in Legazpi City, residents rushed to move boats and belongings to higher ground. Videos circulating on social media showed massive waves smashing against seawalls and submerging fishing boats. Nananalasa for most areas of Bicol region. Huling namataan yung sentro nito sa layong 110 kilometers north of Daet, Camarines Norte. Yung sentro po nito or mata nito ay nasa karagatan pa, ngunit napakalapit po nito dito sa ating kalupaan. Sa kasalukuyan, taglay pa rin nito yung lakas ng hangin na 185 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 230 kilometers per hour. Kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour at may kita din po natin dito sa ating radar image as of 4 p.m. today. Ito po yung sentro or yung mata ni Bagyong Uwan kung saan medyo malaki po ito and may kita din natin ito yung eye wall niya kung saan yung eye wall niya sa kasalukuyan po ay nada-direct hit na or naapektuhan na po itong area ng Calaguas Islands. Kung saan dyan po sa Calaguas Islands and yung malaking area pa ng Camarines Norte, dyan po nararanasan ngayon yung mga mapaminsalang hangin and yung mga matitindi din pong mga pag-ulan na dala ni Bagyong Uwan. And nakita nga po natin ay ngayong gabi din po ay lalapit ito dito sa area ng Polillo Islands and then mamayang gabi din or bukas ng early morning ay tatama naman po ito dito sa may central portion ng Aurora. So again, kahit po yung sentro nito ay nasa karagatan pa, malaki po yung sakop nito ni Bagyong Uwan. Makita natin dito sa ating radar image kung saan yung rain bands po nito patuloy pa rin nakaapekto sa buong bahagi ng Luzon at Visayas.